Yun, namatay. Tapos nabuhay ulit, nag-on. So ang problema niya, nag-automatic shut off after 2 minutes, then bumabalik ulit siya na umandar. Yun, namatay. Okay, good day. So may ginagawa kami dito na UV. Ang issue niya, nag-on, then after mga 1 to 3 minutes based observation namin, nagkakaroon ng cut off o namamatay yung unit, then bumabalik siya. So paulit-ulit yung nangyayari. So ina-analyze lang namin kung ano yung eksaktong problema. So ganitong klaseng unit siya. Ayan, Endotech lang naman na 1 HP. So ang nakikita namin pwedeng issue na panggalingan ng problema is yung front control, and possible pwede yung mga touch switch o yung pinaka system command niya, and pwede rin sa power supply. Kaya ang power supply niya connected na siya dito, nasa loob na ng main PCB. Ayan, dito siya. Or pwedeng sira talaga yung board. Pwede rin manggaling sa fan, pwede manggaling sa compressor. Yun yung mga issue na pwedeng maging problema. So marami, kumbaga malawak ang sako. Yung problema niya, actually hindi siya naglalabas ng error, kaya medyo mahirap natin i-identify o determine yung problema. So sa sensor, pwede na rin natin i-check kung may mga problema ang sensor or yung ibang mga minor parts na pwede natin check. So pinaka-worst na lang siguro kung galing na mismo dito sa main PCB. Ayan. So i-check, kakalasin ko na lang muna siya lahat, then iisa-isahin ko i-check para sigurado tayo doon sa problema. Ayan. So ganito yung klase ng board niya. Tinanggal ko na siya bago ko umpisahan na i-check itong board. So ito muna i-check natin. Tulad nito yung pwede rin manggaling sa fan motor kasi napakarami ng issue kapag ganyan na inverter unit. So ito yung sa fan naman, DC fan motor siya na single lang. Kapag chine-check kasi namin to, usually ano lang to, resistance. So usually kapag ka-balance resistance siya and maluwag namang umikot, common yan, buo. Yan, katulad nito. Ayan, so nakuha natin ay 61.6. Yung kabilang paa nasa 61.6 din. Ayan. Okay, so maaaring good yung fan motor. Yung compressor, ganun din naman natin kung paano natin chinek yung fan motor, ganun din naman dito sa compressor Pag chinek natin, ayan, 4.3. So yung kabilang paa dapat balance din siya. Ayan, 4.3 din. Then dito sa body dapat wala kayong makukuhang resistance. Ay, wala naman So maaaring good din. Ang nakikita na lang natin ang issue dito, pwedeng sira yung front control or pwedeng sira yung main PCB. So, ang tanong na lang, anong section doon? Kasi hindi siya naglalabas ng error. Sa sensor kasi, common yan, once na may defect sa sensor, ang sensor kasi nagdi-detect agad, mababasa yan ng system kapag may problema ang sensor. So, lalabas dyan, maaaring F1, F2, F3, F4, F5. So, possible, yan ang mga sensor. Pero ito kasi sa issue nito, wala siyang nilalabas na error. Pero, ang problema nga is on and off ang power, namamatay. So, ang focus natin muna is i-check ko itong front control na ito, and kung wala doon yung power supply nitong unit mismo ang i-monitor o i-check natin. So ito na yung board, pull out ko na siya. So dito na tayo sa lamesa. Ito ayan, explain ko lang ng konti yung issue niya kasi. Kapag ka nagka-cut off or namamatay ang power, diretso siya, then bumabalik. Kasi kung touch switch, usually, ganun din ang pwedeng maging dahilan. Ito yung mga touch switch niya o yung mga pindutan na yan. Ito, yung mga button switch. Pero kapag tinitingnan ko kasi, kapag ka nag-shutdown, yung numero,
lumalabas muna yung 8.8 bago siya mag-cut off. Ayan. So, based doon sa pagkaka-observe ko. Kung tack switch naman kasi ang may problema, usually, buo ang number niya kapag nag-shutdown. Bukan nating buhayin ulit. Ayan. So, nakabaklas naman ito lahat. Ang naiwan lang doon, fan at saka compressor. Ito. Ayan. So, yun yung display niya. 24. So, yung mga button switch, gumagana naman siya. Ayan, ha. Ayan. Gumagana rin ito. Ayan. So, ibig sabihin, function siya. Then, kapag ka namatay kasi, based dito. Ito naman, mga tack switch na to, na-check sa tester to eh. Pero, syempre, based sa observation natin, iba kasi kapag ka tack switch ang may problema, katulad nito, pagmasdan nyo yan ha. Kapag ka tack switch ang may problema, pwedeng naglilipat-lipat, like, katulad nito, lumilipat-lipat yung ilaw. Pwedeng, ang issue niya is tack switch. Yan, yung nagpapalit-palit or nagpapalit-palit yung number ng temperature. Katulad niyan. Yan. Ayan, so maaaring tack switch. Or kapag ka namatay siya, ang issue, yan, diretso siya. Then pag nabuhay, number kagad yung lalabas. So based doon sa pagkaka-observe ko, yung lumabas doon is hindi number. Number siya pero 88. Ayan. Then babalik yung ganyan. Ayan, kaya possible, hindi dito ang problema sa front control natin. Kung sa sensor naman, usually ang sensor kapag tanggal ang sensor katulad niyan, dito, may problema sa sensor, ito bubunutin ko na lang ha. Then, maglalabas kagad ng error yan dito. So, i-reset ka para mas mabilis basahin. Ayan kahit di ko na pala i-reset, ayan lumabas na kagad yung F4, F3. Kung ang problema natin ay sa sensor. So, maaaring good ang sensor natin. Pero yan naman sensor na tinanggal natin, pwede naman ding i-check yan ng isa-isa. So, ang pinakapalaisipan na lang din sa atin, yung problema na nagsi-shutdown siya. Then, bigla siyang bumabalik. So, ang procedure na gagawin natin, papasok tayo doon sa voltage reference o voltage check. Yung mga output niya na DC. Yung ganito kasi mahirap talaga troubleshooting nito. Kaya eto, puproceed tayo dito ngayon sa voltage check para makita natin kung meron bang paggalaw or static. Ang tawag namin dyan ay nagkakaroon ng humming or static ang power supply. So pwede siyang panggalingan kasi once na magkaroon ng static ang power supply or yung humming na tinatawag namin, so affected lahat yan. Ayan, so maaaring i-shutdown niya ang system or yung ibang part like yung fan motor, supply ng IPM, so pwedeng maapektuhan. Ayan, so ito yung tester ko, nakaset na ako ng DC. So nakaset ng DC yan. Okay. Pag tinignan niyo yung power supply natin o yung board, ito, yung katabi ng transformer na yan, ito. Sa mga ganitong design, usually, matatagpuan nyo na kagad yan. Meron yung diode, merong regulator. Ito yan, 7805 yan. Kadalasan. Just common na yan dyan sa ganyang design. And, ito, yung nasa dulo niya, negative yan or ground. Yung kaliwa, ito yan. Ito yung input. Nagaling sa power supply. Yan may 12.2 tayo. So, buo naman siya. So, ang out niya dapat 5 volts. Ito yung out, yung sa kabilang paa. Ayan. So, may 5 volts din tayo. Okay. So, sa ganyan, kapag ka normal ang supply na nakikita natin, usually, hindi yan nagkakaroon ng pagbabago. Hindi yan mag-o-off.
kasi normal. Kaya matagal at mahirap ang troubleshooting ng ganito kasi hindi natin ma-pinpoint pa yung eksaktong pinanggagalingan ng problema. So mangyayari dyan, ibababad ko muna siya ng matagal para makita natin kung ano yung ilalabas na error or magsha-shutdown siya. And i-check na rin natin yung 15 volts. So matras lang ako dito kasi dito ako mag-ground sa malaking capacitor na yan. So ang pag-ground naman natin o pagkuha ng negative, ito na yan, galing sa negative ng capacitor kasi wala naman ibang pinuntahan. Ito yun negative out. Then titingnan ko kung makikita natin yan. Ito yung sa loob is Zener diode. So itong 15 volts nito kasama na rin yung IPM na supply ng ating tawag dito, IPM ng papunta sa IPM na papunta dito sa ating compressor at IPM na connected naman sa ating pan. So parehas, yung pan natin is parehas siyang gumamit ng UVW. Ito yan. Yung compressor, ito rin yan, UVW. So yung supply ng 15 volts, iisa lang ang pinagkuhanan nila. So dito tayo magne-negative. So kung makukuha natin yung 15 dito, yung 15 dito sa ating papunta ng IPM na supply ng compressor, yan din yan, iisang linya yan. Yun. So bababa ko muna yung ating tester. Ayan. So DC pa rin tayo. Okay. Ayan. Medyo malabo lang, ay malayo ng konti, no? Kasi wala akong nagka-camera eh. Ayan. Okay. So yung tutusukin ko is negative. Ito yan. Negative ito. Ayan. Then yung nasa ilalim na yan na kulay itim, ito. Itong red ang pangtuturo natin. Ito. Ayan. Yung nasa test prod ko na kulay red. Ayan, yung kulay itim na yan sa ilalim. Yan yung positive. Yun ang nagiging problem natin. So maaaring sa power supply talaga. Kaya lang, dito magtataka kasi pag umangat tayo, ito yung power supply natin. Hindi pa kasi siya nagka-cut off hanggang ngayon eh. Dahil hindi naman siya nakaload sa compressor. Yan pa rin yung 5 niya. Hindi siya nagbabago. Yung 12 volts input, ito pa rin yan, 12.2 pa rin. Ayun. So hindi ko sure kasi ito yung problema na ang gagawin na lang natin kasi isa based in experience na lang siguro kasi yung troubleshooting ng ganito talagang mahirap and mahirap din talagang tukuyin yung eksakto. So usually kasi yan, once na gumalaw yung 15 volts natin, maaaring nandito sa power supply talaga ang problema natin. Ayan. So sa experience namin kasi sa ganitong problema na nakukuha namin, ayan, so direct to the point na nagkakaroon ng change value itong mga filter capacitor output na ito o yung filter capacitor ng 12, ng 15, ng 5. Ayan. Actually, ang ginagawa namin yan dito talaga, kahit doon sa mga nire-receive namin na unit na ganito. Eto, minsan ito, mapapansin yun, lumulobo. Pero dito, ito lang isa ang medyo napansin ko na nakaumbok. Dito, hindi naman. Sa ibang parts, wala naman. So, ang ginagawa namin, itong capacitor na yan, ito, hanggang dito na mga filter pati dun sa ilalim sa kabila, ito pinapalitan na namin ng bago yan. And kung may saktong value, okay lang. Kung wala, ang ginagamit namin mas mataas na kaunti ng value. So ang itinataas namin is yung volts nya, hindi yung microfarad. Like yung 470 microfarad 25 volts, so gumagamit kami minsan 35 volts.
So okay lang naman yan na mas mataas ng konti. Huwag ka lang bababa dun sa required na voltage. Ayan. So ito based na lang dun sa experience kasi ang gagawin natin. Then i-observe na lang ulit natin. Ayan. So ang nagiging issue niyan kasi pagka dito, yun nga katulad ng sinabi ko, once na nag-shutdown yan, naglabas na ng error to. Ayan. Once na nag-shutdown ito at ang pagkaka-shutdown niya is katulad ng nakita nyo sa display kanina, naglumabas muna yung 88 bago siya nag-shutdown. Ang nagiging problem kasi niyan, maaring nagsushort voltage. Kasi mapapansin nyo yan, kapag yung unit natin ay bumaba ang supply, yung display dito 88 ang inilalabas niya. Yun. So dito naman, sure naman tayo na hindi nagkakaroon ng problema ang input supply natin na 220. Kaya ang possible na nakikita natin na problema nandito na sa secondary power supply na supply ng tatlong supply lang naman yan 12, 5 and yung ating 15. So proceed tayo sa replacement ng mga capacitor na yan, then i-observe natin kung hindi na siya magkakaroon ng problema. Ayan, kung mapapansin nyo itong isang capacitor, ipo-focus natin. Ayan, itong isa, saan ba ako? Yan, ito medyo nakaumbok ng bahagya. So once na umumbok ng bahagya yan, ito usually nag-change value yan. Minsan kapag ka-check sa tester yan, good. Pero kapag nakakabit yung mga ganyang capacitor, yan yung saka pa lang siya na masasabi mong defective. Kaya yung troubleshooting na ginagawa namin dito is hindi talaga eksakto kasi nakabase na ito doon sa naging experience namin or mahabang experience ng aming pagre-repair. Yan, itong mga ganitong issue. And so 470 by 25 ang original value niya. So ang gagamitin namin ay 470 by 35. Ito yan. So medyo salungat doon sa paliwanag ng iba ha. Pero ito is ito yung tinatawag na veteran's move kapag gumagamit ng ganitong value. So inangat namin ng konti. Din yung isa-isa 220 by 25. Ito yan. Yung sa part na to 220 by 25. Then ang ginamit namin ay 330 by 25. So in-upgrade namin ang microfarad naman ito. So ito output na to Kung mapapansin nyo, output na to. Ito output na rin naman siya. Output din ito. So output ng 12 at saka 15 volts. Ay 5 volts, sorry. 5 volts output. So ito is regulator. So in-upgrade lang namin ng 330 by 25. Then yung isa nga, sabi ko nga sa inyo, isa ay ayan, medyo blurred ayan, 470 by 35 to. Ayan, so veteran's move nga ang sinabi natin. Ayan, so ang makakaintindi nito yung mga matatagal ng technician ng electronics. Ayun, so in-upgrade lang natin ito. Bali tatlo siya. 1, 2, 3. Then itong dalawa, 1, 2. So ito, katabi na to, isasama na natin sa papalitan din natin yun. So bubunutin ko na lang muna. Ito yun yung capacitor na tatlo. 1, 2, ito yung pangatlo. Yan. So bubunutin ko na lang. Nabunot ko na. Isa. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Yan. Okay na. So unahin na muna natin itong palitan. Then yung dalawa pa na natitira. Ito. Tatanggalin ko na rin.
Yan. Ayan. Ito. Then, ito, mapapansin nyo siya. Teka. Tuturo ko lang. Ito, yung capacitor dito at saka ito. Kung mapapansin nyo, magkadugtong lang to. Yan. Sa kabila, negative. Magkadugtong din lang. Pero, gumamit siya ng magkaibang capacitor. Ito yan eh. Yan. So, dito galing yung isa. Ito yung isa. So, yan. Ito na yan. Ano bang value to? 100 lang siya. Ayun. Okay. So, 100 plus 220. So, 300. So, yung isa 300. Ay, 220 eh. So, pag pinagsama natin, 320. Yun. Tama. Okay. So, itataas na lang natin ng konti yung microfarad. Actually, ginagawa namin yan. Ito. Kaya mapapansin nyo, tinanggal namin. Ito kasi, ito yung medyo mahirap ipaliwanag. Lalo na sa mga engineer. Yung ginagawa kasi namin dyan, ina-upgrade namin. Yan kasing upgrade na ginagawa namin is based sa aming experience or sa haba ng experience namin sa pagiging electronics. Hindi lang dyan sa mga ganitong part, sa mga TV, usually yan yung common. Sa videocam yan din, sa VHS dati, yung mga ginagawa namin. Ganyang issue din, kapag nakikita namin na nagkakaroon ng pagputok or mahihina yung capacitor, so ginagawa namin, itinataas namin ng bahagyang value. Yan. Then, doon sa observation namin, kapag itinaas namin ng bahagya yung value, hindi na siya nagkakaproblema. Ayan. Pero, syempre, merong mga part na hindi ka pwedeng magbago. So, sa part ng power supply, dito sa section na yan, pwede kang magbago. Pero, pagdating dito sa part na ng papunta na ng system, dito, medyo maselan siya. Hindi mo pwedeng baguhin yung mga capacitor na nakakabit. Ayan ha, ulitin ko lang ulit. Ang pwede nyo lang baguhin, bahagya, i-upgrade hindi downgrade. Tataas is sa part lang ng power supply. Pero wag nyo itataas ng doble. So mataas lang siya ng bahagya. So katulad ng ginamit natin is 220, ginawa na natin 330 microfarad. Then dito naman sa section na ito is 470 by 25, ginawa natin 470 by 35. Ayun. Okay? So ayan, base lang yan doon sa ating experience kasi. So pagdating kasi sa ganitong trabaho, sa lalong-lalo na sa repair, ang advantage dito is experience. Yun yung sinasabi natin. Ayan. So ito na yung mga binunot natin na capacitor. And ito yung bago. Ayan. Okay. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin i-check para makita nyo rin yung mga value doon sa mga binunot natin. Okay. So ang tester natin, punta tayo dyan, then select 1, 2, yun, pag lumabas yung NF na yan, so yan na yan, capacitor tester na yan. Okay, ayan, so unahin natin ito, ayan, pagpasensya nyo na marumi yung kamay ko, negative, hindi ko ikakato para makita nyo na mabuti. Ayan. So, negative test prado sa negative nung polarity natin. Ayan. Medyo mabagal lang bumasa talaga to. 191. Ito yan. 191 191 microfarad. Which is, ang value niya is, ayan. Medyo blurred. Ayan. Kita. 470 yan. Ayan 470 microfarad. Okay. So, change value na siya. Ito. So, defective. Ito yung isang binunot natin. Ito. Yan. Medyo liitan lang natin ng konti. Parehas din siya. 470.
Then, ang value, doon tayo sa negative sign. Ayan. So, yan naman kahit baliktad. Kung di kita lang gamit nyo, okay lang yan. Ito. $174. Okay. 174 na lang. So, ang value niya is 470 din. Ayan, change value na rin. So, ito yung isa. Ayan. So, kapag nag-check pala kayo nito, i-short nyo muna ito, ha. Ayan. Katulad ng gawa ko. Pasok nyo. I-short nyo. Ayan. Bago nyo i-test. Yan. Ito yan. Medyo maba. Yan. 478. So, good pa itong isa. Kaya lang, papalitan na rin natin siya ng bago. Kasi magkakauri ba? Magkaka-brand yung nakakabit. So, ito, magkakasama siya. Tinanggalan natin yung tatlo. Papalitan na siya lahat. So, yung gagamitin natin, ito, yung sabi ko nga sa inyo na bago. 470 by 35 naman to. Ayan na. So, ito na yung gagamitin natin. Tinanggal ko lang yung isa na medyo mababaan ang value. Kahit na sabihin natin na tawag dyan, mas mataas ang microfarad or bago yung capacitor. Pero may matatagpuan ka talaga na nag-change value na kaagad kahit bago pa. Ayan na. Tupin na natin. So, yung pagkakabit naman ng capacitor niyan, hindi naman kayo malilito kasi once na yung guhit, ito yun yung negative. Ayan o, yung may marking dito. So, doon yung negative, yung may guhit. Ito. Ayan. Sa kabila, ganun din. Ayan. Okay. So, okay na yung tatlo. Then, ito yung dalawa. Na 220 to eh. So, 330 yung ginamit natin. Yan. Okay. So, yung isa, ito yung 220 UF. Ito yung nandito sa pinakadulo. Ito yan. Ayan. Okay. Ayan. So, kompleto na yung kinabit natin dito. Hanggang dito siya. So, dito, isa, supply na kasi ito papunta na ng controller. So, hindi namin binabago dito. Ang ginagawa lang naming upgrade or binabago namin, itong nasa part or section ng power supply lang. Ito, hanggang dito yan. Ito, hindi rin kasama. So, hindi siya part ng power supply section. So, ibang section na siya. Kasama na siya sa system. Ito, yung isang capacitor. Kaya, ang kasama lang doon sa power supply section is ito. I-zoom natin ng konti. Ayan, yung apat, 5 na pinalitan ko. Or 6 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung 6 na yan. Ayan, okay. So, hinang na tayo. Ibined ko na siya. Yung paa. Ayan, okay na. So, ito na siya. So, i-assemble na lang and testing sa unit. Ayan, so under observation na lang yung unit natin. Ito yan. So, ayan. Yung unit, okay na. Ikinabit ko na muna. So, under observation na lang muna siya. Titingnan namin kung ano yung magiging
problema pa. So sa ngayon, hindi na siya nag-shutdown. So yung nakita nga natin na problema sa kanya, yung anong tawag dito, power supply. So yun yung nag-change value na capacitor, yung 6 na piraso na pinalitan namin dito na capacitor. Actually, yung ginamit namin dito, mahirap kasi ang troubleshooting nito, lalo na pagka ganyan ang problema, yung namamatay siya ng kusa, then hindi natin alam kung saan tayo mag-uumpisa. So ang naging advantage lang namin para ma-repair namin yung board is yung tinatawag natin talaga na experience. So pag na-experience mo na, yung susunod na gagawin mo, alaman mo na halos yung trouble na nagiging issue. So advantage lang din ng experience and yung mga napapagdaanan natin na problema na ganito. So sa ibang brand kasi may mga encounter din kami ganitong issue din. Naayos na katulad ng ginawa ni Lakay na isa. Ito, kita mo nga rin yung ginawa mo dito. Ayan. Ito kasi 3-tanner na. So, ang issue niyan, ganoon din, bagay nagkaroon siya ng dugtong na din kasi nasunog eh. Yung mga capacitor na ito, pinalitan na rin. Bago na rin yan. Ayan, so ganyan din. Kaya, yung mga na-experience namin doon sa mga lumang unit, na-i-apply din namin dito sa iba-ibang brand, iba-ibang unit, iba-ibang series ng board. So, halos pare-parehas lang naman yan eh. Basta ang importante, alam natin yung section ng power supply and syempre, importante, ma-analyze natin ano ba yung possible defect na pwedeng panggalingan. So, katulad nga nun, in-step by step lang muna natin yung pag-check. Check natin yung fan motor, check natin yung compressor, and then sa sensor naman is wala tayong makikitang possible defect dahil maglalabas ng error. So, pwede rin yung control board. So, sabi ko nga sa inyo, based sa experience natin, iba ang magiging pag-shutdown niya kapag sa mga tax switches ang problema. Dahil pag namatay doon sa tax switch, usually on and off, nagbabago-bago or naglilipat-lipat yung display, and then hindi lumalabas yung 8-8. So, doon sa experience namin, basta lumabas yung 8-8 na yan, ang pinanggagalingan, power supply. Either nag-over voltage or nag-under voltage. So, kadalasan, under voltage. So, ang under voltage naman sa supply natin, hindi naman nagbabago. So, kung hindi nagbabago, so, sa board nang gagaling. Katulad nung ginawa natin. Ayun. So, okay na tayo dito. Ayos na. Okay.